Mentor Marlon, Mentor Sam, thank you so much po at nakapag-plug in kayo. Mentor Brian, Mentor Joanne, I miss you, miss. Where have you been? Okay, so, wait. Start na po tayo, no? So, I hope naka-ready po ang inyong ballpen, saka papel. Kasi etong topic po natin na to is very important po no sa ating negosyo, napaka-importante. At actually this is a basic training pero napaka-importante siya. Hindi po pwedeng mawala po kasi dito ito yung sa ating business. So just a quick background about myself. So I'm Mentor Madi Sotelo Aquino. I'm a housewife pero before naging employee rin po tayo for 10 years. But now I'm a housewife for 9 years na, a mother of 4. And tayo po yung founder ng Prestige Empire. So doing the business po, no, after a year of doing the business, na-hit po natin yung Safar Elite Executive rank. And after 16 months of doing the business, nakapaglabas po tayo ng brand new car, nakatas I Am Worldwide. So ayan no, sa mga kagaya po nating nanay na nasa bahay lang, so kayang-kaya mo rin to kasi kung nagawa ko, I'm sure mas kayang-kaya mo. Okay, so let's proceed po sa ating topic, no? Ito po, makikita niyo po dito, no? Ang ating success pala is my process. Agree po ba kayo doon? Ang ating success ay my process. So, hindi naman po pwedeng nag-join ka dito sa I Am Worldwide, agad-agad, magiging successful ka na. Siyempre, kailangan pong dumaan po tayo sa proseso na tinatawag nila. So, merong proseso yan. Lahat yan. Kahit hindi ka dito sa I Am Worldwide, kahit nasa labas ka, meron pa ring proseso na pagdadaanan para maging successful ka. Okay? So, dito, sabi dito, no, ang success daw po natin is equivalent to our ability. Okay? Itong ability po natin na to is our skills times effort. Okay? Times attitude. Bakit kasama palagi ang attitude natin sa pagkamit ng ating success? Kasi nga, kahit gaano ka daw kagaling, kung sablay yung attitude mo, hindi ka pa rin magiging successful. Kaya napakaganda lang dito sa business natin, no, na kung sablay yung attitude mo, inaayos. Unti-unting inaayos po ang ating attitude dito. Kasi kung hindi ka susunod sa ating mga top mentors o sa ating company, yung ng company natin, no, culture ng ating company, hindi ka magiging successful. Kaya kailangan, no, ayusin muna natin yung attitude natin kasi kahit gaano tayo kagaling, kung hindi okay yung attitude mo, hindi ka magiging successful dito sa negosyo natin. Okay? So next, eto pa mga kapatid, are you aware na nandito ka sa multi-level marketing? Sinong hindi aware dito na nasa multi-level marketing siya? Okay, so take note lang no, na we have to be in love with our industry. Ang industry po natin is MLM na tinatawag nila. MLM or multi-level marketing. Okay? And of course, you have to know and understand I Am Worldwide. So dapat aware ka sa culture ni I Am Worldwide. Ayan, I am aware. So thank you so much. Kasi mahirap po yun, no, na pumasok ka sa isang company or pumasok ka sa isang negosyo na hindi mo alam kung ano yung pinapasukan mong industry. So you have to be aware, okay? So kung nag-research ka kung ano yung MLM, actually isa ito sa top producing, yung nagpo-produce ng income. Okay? Isa yan yung sa real estate. And another is this multi-level marketing. Okay? So be proud na kasama ka dito sa na to, no, sa industry na to. And of course, ito yung ating mga useful tips. So pwede mong i-screenshot kung hindi ka makapag-take down, no? Sorry, maling spelling nito. So you should like and follow I Am Worldwide Facebook page, okay? So dapat naka-follow ka or naka-like ka sa Facebook page ng I Am Worldwide kasi nandun po lahat naka-save or naka-record yung ating mga training videos and then dun din po pinupost lahat ng mga announcements.
Okay, and then add or follow top mentors and business partners. So, napaka-importante rin na kuha natin si Mentor May, Shirley May Sibulan, Mentor Aryan, Mentor Claire, Mentor Kat, Mentor Rachel, Mentor Chris, Mentor Aline, Mentor Ann, Mentor Mary. Okay? So, i-follow nyo po sila para at least aware po kayo or updated po kayo sa daily activities po nila. And of course, be addicted to trainings and mentorings. Ito mga kapatid, wag po kayong magsasawa sa sa pag-attend ng trainings and mentorings kasi kailangan po nating matuto, di ba? Paano ka lalaki kung wala kang alam? So dapat marunong ka. Dapat alam mo yung negosyo mo and have a personal initiative. So, etong personal initiative, no, wag mo nang hintayin na sasabihan ka ni mentor na, Mes, halika, mag-training tayo, mag-attend tayo ng training. So, dapat, as a distributor, no, alam mo na yung ano mo, yung responsibility mo. So, dapat aware ka rin sa mga trainings natin, yung mga schedules natin. Say for example, Monday, ano ba yung meron sa Monday? Team Wolves Day. Anong meron sa Tuesday? Prestige Day. Anong meron sa Wednesday? Titans, Winning Wednesday. Anong meron sa Thursday? Ito po ngayon, EA, Team EA Day. And anong meron sa Friday? Dito sa Asia, Focus Asia Day natin. And yung sa ibang team, under yata nila Mentor Ann, Team Day po nila yon. And Saturday, anong meron sa Saturday? Blast Day. Fearless Day. And yun din yung Empire Day po natin. Sunday, so dapat alam mo yon. Monday to Sunday, dapat alam mo yung schedule ng team po natin. Para pag inaantabayanan mo na, dapat alam mo rin yung oras. Para hindi ka na nire-remind ni mentor, Mes, pasok na po tayo. Dapat automatic yan. Once na merong nasend na link sa GC, pumasok ka hanggat kaya mo. And then be active. Oh. Itong be active na to, makipag-interact ka sa GC natin. 'Di ba? Yung simpleng pag-amazing morning lang, napakalaking bagay po nun. Magparamdam ka, Mes. Okay? And then master the basic. So, hindi pwedeng marunong ka lang. So, dapat magaling ka. So, kagaya nito, no? This is a basic training lang. Yung i-discuss po natin. Pero kailangan nyo pong i-master. And always do the basic. Kasi nga, yung mga top mentors natin, no? Actually, ito lang din naman yung ginagawa nila eh. Paulit-ulit lang po na ginagawa ng mga top mentors po natin. Kaya nga po sila kumikita ng malaki. Dahil na-master na po nila itong basic training na I am 5. Ayan. So, ito po yung ano natin, no? Especially sa mga bago, napaka-importante na malaman mo to kasi what to do after joining. So, ngayon, nag-join ka na sa I am Worldwide. Anong gagawin mo na ngayon? So, ito lang, 5 basic lang po na to na dapat mong malaman. Ayan. Hello, Ate Lisel. Thank you so much for plugging in. Buti naman at naka-join ka ngayon, no? Nakita ko siya. So, ito po mga kapatid, the basic 5-finger rules na tinatawag po natin. The 5 basic finger rules. Ito po yung number 1 is prospecting, number 2 is inviting, number 3 is presenting, number 4 is closing, and number 5 is follow-up. Ito lang. Ito lang po yung bumubuhay sa negosyo po natin. So dapat marunong kang mag-prospect, marunong kang mag-invite, marunong kang mag-present, marunong kang mag-close, and of course, mag-follow up. So, di-discuss po natin isa-isa yan, no? Ano po ba yung prospecting? Okay? Ang prospecting po, ito po yung rule number 1 po natin. So just like when you are building a house, there's a blueprint. Tama? So, ganun din po sa negosyo natin. Kapag wala kang prospect, ibig sabihin wala kang business. Kapag wala kang business, ibig sabihin wala kang income. So, ang kailangan po natin gawin, maglista po tayo. List at least 200 people who can be your business partner. So itong prospecting na to, kailangan nyo pong isulat po sa notebook nyo. Tandaan po natin na isulat po natin sa notebook po natin. So ito yung example sa akin, no, nung nag-join po tayo sa 90 days burn plan. So dapat yan daily meron kang pinoprospect or meron kang kinakausap na 2 tao.
Ganun yan, ang ano, daily yan. So, ang bakit kailangan nating ano, isulat? Kasi siyempre 'di ba hindi naman tayo ano, computer, 'di ba? Makalimutin po tayo. Kaya mas maganda nakasulat yan kasi pwede mo siyang balikan, okay. So, you have to maximize your social media account. So, eto 'no, sample po ng ano, ng, pagpo-prospect po using our social media account. So, number one po kasi na ano natin ginagamit na social media is the Facebook, tama po ba? So, kailangan yung, social media account po natin should be credible. So, it should look professional. So, dapat i-ano mo 'no, meron din tayong sariling training dito, yung sa Facebook Lift na tinatawag, kung paano mo ayusin yung Facebook mo. Okay. So ito na tignan niyo po yung mga sample ng ano namin, Facebook po namin. Ayan, Facebook ni Mentor Chris. Ngayon ko lang napansin, ang Facebook cover photo ni Mentor Chris at ni Mentor Rachel ay parehas. Ayan. So, ibig sabihin, itong cover photo po natin mga mentors is, ito po yung parang pinapakita mo kung ano yung ano mo, ano yung parang vision mo, no? So, itong pinoportray nila Mentor Chris at ni Mentor Rachel is same with the top one, Mentor Shirley Misibulan. So, pinapakita niya dito na meron siyang big team, no? Meron siyang malaking grupo. Okay? And Mentor ka, ang ginamit naman niya na cover photo is the diamond. Okay, kasi nga 'di ba? Alam naman natin 'no, ang ating mentor cut is nag-go-goal for, nag-i-aim for the diamond this month. And Mentor Claire. O si Mentor Claire naman ang ano niya is the sports car niya. O, 'di ba? Si Mentor Claire is dating OFW po yan. So nakapag for good na po dito sa Pilipinas because of I Am Worldwide. And dahil din sa negosyo natin, no, diyan po niya nailabas din ang kanyang sports car. Di ba? Mentor Aryan, ang ating top 3. So, ang ano naman niya dito, pwede kang mamili kasi doon, mga mentors, kung ano yung pwede mong ilagay doon sa cover photo mo. So, dito naman kay Mentor Aryan, yung kanyang supercar na Lamborghini and yung kanyang mga free travels from I Am Worldwide. Ayan. And ito nga yung ating top 1. Yung picture po ng Team Blast Fire Up Events. So, kanyan, dapat ayusin mo yung profile mo. Kasi dapat maging professional. Kasi 'di ba, mostly ngayon, nasa ano tayo, nasa online pa rin naman tayo, 'di ba? So 'pag nagpo-prospect tayo, titignan ng ano mo, ng prospect mo yung profile mo. Say for example, yung mga matagal mo ng ano, matagal mo ng hindi nakakausap, mga classmate mo ng elementary, classmate mo ng high school. Ngayon bigla kang magme-message sa kanila, mangungumusta ka sa kanila. Tendency niyan, titignan niya po yung profile niyo. Titignan niya kung kumusta ka, ano yung buhay mo. So dito mo kasi ipapakita kung ano ka na ngayon. Okay? So dapat maging professional yung ano natin. And then, eto, what to post. Mga kapatid, napaka-importante no, when doing our prospecting, so kasama rin po ito no, yung mga pinopost po natin araw-araw. So number 1, bawal po ang emo. Huwag kang magpo-post ng mga emo, yung mga rants mo sa buhay, huwag mong ipo-post sa Facebook. So don't post negative, always be positive. Kasi syempre, makikita na yan ng ano mo, ng prospect mo. Baka mamaya puro mga negative yung pinopost mo diyan, 'di ba? Ayaw ko nang mabuhay, pagod na ako. Tapos nakita ng ano mo ngayon, nakita ng prospect mo. Sa tingin mo ba gusto niyang sumama sa iyo? Of course hindi, tama? Sinong gustong sumama sa ano, sa negative na tao? Sinong gustong sumama sa laging mareklamo na tao? Wala. Okay? So only motivation. So maganda no, mag-check kayo sa Facebook din. Maraming mga motivational quotes diyan, so pwede 'yun ang i-post niyo kasi nakakatulong din po 'yan, especially mga Bible verses din 'no. Kasi marami ring mga ano, mga Facebook friends natin diyan na maraming pinagdadaanan. And then, nung nag-post ka ng motivational quotes, malay mo, saktong-sakto yun sa pinagdadaanan niya, na-lift mo yung spirit niya. Nakatulong ka pa. Di ba?
So attractive captions, so dapat i-check mo rin yung mga ano mo, dapat nakaka-attract yan. And minsan, kailangan din nating mag-post ng mga happy or funny moments. So ito po yung mga icebreaker post na tinatawag po natin. Para may pang-balance naman sa ano natin kasi baka mamaya puro na lang tayong business ang pino-post natin, puro na lang din naman motivational quotes ang pino-post natin. So minsan mag-post din tayo ng about funny things. And kailangan mo ring i-post paminsan-minsan ang mga family gatherings or activities nyo. Say for example, namasyal kayong mag-asawa, o i-post mo yan. Kumain kayo sa labas, pwede mong i-post din yan. No? Para at least makita ng ano natin, ng mga prospects natin na balance din ang buhay mo. Na hindi lang puro ka, I am worldwide. Or hindi lang puro ka yung trabaho mo na lang. Di ba? So next. Ito. Have your marketing tools. So as a distributor po mga kapatid, kailangan mong mag-prepare ng calling card mo. Bakit kailangan mo ng calling card? Kasi say for example, pumunta ka sa mall, meron kang nakita lang doon na prospect, pwede mo nang bigyan kaagad ng calling card. Kasi hindi mo naman ma-IBT kaagad yan di ba? And then clear book or brochure. So ito, mga clear book or brochure, importante rin to, no? Kasi although meron na tayong mga ano ngayon, iPad or mga laptop na doon nakasave yung ating mga presentations, no? Pero if in case lang kasi paano kung nalobat yung ano mo, yung laptop mo, paano yung nalobat yung iPad mo. So meron ka pa ring ready tools, no? Flyers, importante rin meron kang flyers kasi yun nga, pag may nakasalamuha ka lang sa labas, o pwede mong ibigay yon yung flyers na yon. And then PowerPoint. So make sure mga kapatid na naka-join po kayo sa ating Telegram GC. Kasi dito po natin sinisend yung mga PowerPoint presentation po natin. And of course, ballpen tsaka tarpaulin. Okay? Dapat meron din tayong nakasabit sa harap ng bahay natin, yung tarpaulin. And then, what to do? So anong kailangan po natin gawin? Add new friends on Facebook and create a Facebook groups or Facebook page. Aware po ba kayo na ang Facebook friends po natin is meron po tayong maximum of 5,000 friends. Ang Facebook po natin kaya niyang i-accommodate hanggang 5,000 friends. Ang tanong, ilan na ang Facebook friends mo sa Facebook? Meron na po bang 1,000? Meron na po bang 2,000? O si Mentor Brian, 4.6, malapit nang mapuno. Okay? So, syempre, kailangan, no, mag-add tayo ng friends, at least 10. 10 friends daily. Hanggang sa mapuno natin yung 5,000 Facebook friends. Why? Kasi, syempre, pag nag-post ka, dapat mas marami yung makakakita. So, ano na kasi yan, matic na yan. Once na nag-post ka, makikita ng mga Facebook friends mo. And pwede ka rin mag-create ng Facebook groups. So either about sa health, about sa products, or about sa opportunities. So pwede mong i-add doon yung mga friends mo. Kung hindi na kayang i-accommodate ng Facebook mo, no? Pwede yun, mag-create ka ng Facebook groups or Facebook page para doon ka nagpo-post palagi. Ayan. So attraction marketing. Ito no, napaka-importante itong attraction marketing sa negosyo po natin. So, as a distributor, kailangan maging active ka sa Facebook. So, kailangan mong mag-post daily about leadership, lifestyle, positive changes, or transformation to create your UCT. Ayan. So, ito pala yung dapat natin pinupost araw-araw. Say, for example, magpo-post ka ng ano ba yung naging positive na nangyari sa buhay mo nung nag-join ka sa I Am Worldwide, 'di ba? Kasi baka mamaya nung during high school or during elementary days mo, hindi ka naman parang hindi ka pala salita or ganon. And then ngayon makikita nila, nagti-training na. 'Di ba? Maraming ganon eh. Kasi for example, like me, ako yung tao talaga na mahiyain. Hindi ako pala salita, hindi ako magsasalita kung hindi mo ako kakausapin.
Pero dahil sa negosyo po natin, unti-unti po na-develop po tayo. Unti-unti na de-develop yung speaking skills natin. So ngayon, pupus mo, nagkakandak ka na ng training, nagkakandak ka na ng IBPs. So syempre, makikurious yung ano mo, yung mga friends mo dati, di ba? Hoy, ano kaya nangyari kay kay Madi? Bakit ano na siya? Nagti-training na siya na daw yung speaker. Di ba? Sa mga ganon, i-post mo yung transformation mo, yung positive transformation mo. And then, know the time when to post. Have your world clock. Ito naman, tignan mo kung kunyari, ang tina-target mong place is sa Amerika. So tignan mo kung yung time nila, kasi di ba magkaiba yung time sa Pilipinas tsaka sa Amerika or even in Europe. So tignan mo yung oras. Say for example, doon ang tina-target mo. So dapat mag-post ka sa araw or sa oras na gising sila. Kasi sayang naman yung post mo, nag-post ka tapos oras naman pala ng pagtulog nila doon, di wala rin, di ba? And then prospect as you go. Everyone, kulang pa ng iulit. Everyone is your prospect. Ito, prospect as you go. Say for example, sumakay ka sa bus, may nakatabi ka, prospect mo na yon. So wag mo hayaan no na umalis or bumaba yung katabi mo na hindi mo man lang siya nakausap, na hindi mo man lang napahapyaw yung negosyo mo, o na hindi mo man lang napahapyaw yung produkto mo. Okay? So dapat always be ready, so you don't know kung sino yung magiging alas mo dito. Kaya nga sabi ko kanina, be ready with your tools, no? Kasi kagaya noon, may nakasakay ka lang sa tren. Eh syempre, madalian lang yan. So pag ginausap mo, alam mo na ba yung about sa barley? Tapos sabihin, ay hindi pa, o sige, ito yung calling card ko, tawagan mo ako. Or i-add mo ako sa Facebook. Ayan, makikita na ngayon yung activities mo sa Facebook. Okay? So, learning po ba tayo mga kapatid? And then, ito no, kailangan po marunong po tayong mag-identify ng ating prospect. Ito, meron pong tatlong category yung prospect po natin. Hot market, warm market, and the cold market. Itong hot market, ibig sabihin ito po yung mga ka-close na natin. Ito rin yung very liquid, established people na may connections. So yung mga hot market, and then sila yung mga KKK natin. Ito yung kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng bayan. Joke lang. Baka inaantok na si Mentor Alfonso. So, ang KKK po mga kapatid is, ito po yung kamag-anak, kamag-aral, ano pa yung mga kinayan? Kalaguyo? Ay, hindi pala, joke lang. Kachismisan, katrabaho, yan. Lahat ng K, yan po yung warm market mo. Ibig sabihin, kakilala mo yan. And then, ang cold market naman, ibig sabihin, ito lang yung mga mutual friend, no, na wala kayong connection at all, so random people. So, ang cold market natin po pwede yung mga friend ng friend mo, yon. So, ayan, no, dapat aware po kayo dyan. Kasi mamaya, ika-categorize po natin lahat ng mga prospect natin kung saan sila nabibilang. Kung nabibilang ba sila sa hot, sa warm, or sa cold. Okay? So, ito na. Categorize them according to man. So, ano bang ibig sabihin ng man na to? Yung unang M stands for money. So, sila po yung merong income source that they will afford the products. Okay? Yung may pera. And ang another M is for means. They have other sources of starting. So, ito naman po yung pwedeng maka-avail na ng package. And then letter A is the authority. So they have many contacts. So example ng mga may authority, yung mga politician, mga managers, di ba? Yung mga may position sa company. So they are the people who have the authority. And N is for network. Actually, dati itong N is needs. Okay? Yan ang inano namin, needs. Kung ano yung either kailangan need niya yung product natin or need niya yung opportunity. Pero nung the time na nag-attend po kami ng Blast Multiply, ang N pala is for network.
So dapat alam mo yun, no? Kung may network web ba yung prospect mo. Or ibig sabihin, marami siyang kakilala. Ayan. So paano tayo magko-qualify ng MAN? Ganito po yan mga kapatid. Di ba, gumawa ka na ng prospect list mo. Sabi natin kanina, di ba, kailangan mong mag-create ng at least 200 na prospect. So isulat mo na yan, ang unahin mo po dyan is lahat ng hot and warm market. Okay, so ganito mag-categorize po ng M ay ng MAN. Oh, so say for example, yung family tsaka neighbors mo, si Marites, si Mirasol, si Maricar, si Maria, Rosario, Rosalinda, Rosa, Pablo, Pedro, Pendoco. Di ba? Ngayon, titignan mo si Marites. Ano bang qualification ni Marites? So say for example, si Marites ba is may money? O kung may money, lagyan mo ng M. Si Marites ba is may means? May capacity ba siya na bumili ng package? O dilagyan mo ulit ng M. Si Marites ba ay may authority? O say for example, si Marites is siyang general manager. So ibig sabihin, check din sa kanya yung letter A. And then si Marites ba ay may network? Siyempre, general manager si Marites, so ibig sabihin marami siyang kakilala. So ibig sabihin si Marites po ay kumpleto po siya sa MAN. Okay? And then si Mirasol naman. Si Mirasol, tignan mo, si Mirasol ba is may money? O siguro meron siya kasi empleyado. Say for example, empleyado si Mirasol. So check yung M niya. Pero wala siyang means. Ibig sabihin, product lang yung kaya niyang bilhin. Hindi niya kayang bumili ng package natin. Okay? And wala rin siyang authority kasi empleyado lang si Mirasol. And of course, wala rin siyang N. Kaya M lang yung meron siya. And then si Maricar naman, i-check mo ulit yan. Si Maricar ba ay merong means? Merong money? May authority? E may network? O say for example, si Maricar, asawa siya ng ng congressman. O, di ba? So since si Maricar, asawa siya ng congressman, although meron naman siyang money kasi syempre kung anong pera ng asawa niya, pera din niya. Pero hindi natin consider na kasi yun, no? Pero parang kinonsider natin siya na meron siyang network kasi syempre yung mga kaano ng mga, di ba, pag kunyari mga politician, may mga association din yung mga misis ng mga politician, no? So yan. So pwede natin ganyan, lagyan mo N. O ngayon, kapag na-qualify mo na lahat, yung prospect mo according to MAN, uunahin niyo pong kontakin yung may complete check. Yung nakakompleto ng MAN, M-M-A-N. Ganon. So, sino pong uunahin natin kontakin? Si Marites, si Pedro, at si Pendoco. Diba? So, yun po yung mga uunahin natin. And then, susunod na ipoprospect po natin, Maria, si Pablo, yon, ganun. Ganun po ganun po yung gumawa ng prospecting. Okay? Hindi naman yung lahat is prospect po natin. Pero dahil nga po, ano bang reason natin kung bakit tayo nagnenegosyo? Para kumita. Tama po? So syempre, para kumita ka, uunahin mo yung kumpleto sa qualification. Kasi ibig sabihin, kapag sila yung pinospect mo, mas malaki yung chance na mapapapayin mo sila. Okay? So I hope you get this point, no? Ngayon, bibigyan ko rin po kayo ng other way, no, how to prospect. So ito, no, how to use the CLAM formula para magkaroon ka ng unlimited prospect online. So yan. So ano ba yung CLAM? Ito po yung CLAM. Using the CLAM formula, to meet 5 new friends a day, make sure to follow the CLAM formula when you are in a group. Okay? So ano ba yung letter C? Yung C is comment on a post. So ito mga kapatid, no, kailangan mo ng sipagan. Sipagan mong mag-comment sa mga post ng mga friends mo. Say for example, nagpo-post sila ng mga birthday nila. Mag-comment ka, happy birthday. Nag-post sila ng graduation ng anak nila, mag-comment ka. Congratulations. Kailangan mong mag-comment.
magpapansin po tayo, magpapampam ang tawag natin dito, no? Yung magpapansin. And then kailangan mo ring mag-like ng post nila. Kasi mapapansin nila yan, no? Bakit kaya itong si Leonie, ayan, kasi siya yung nakita ko dito. Si Leonie, comment ng comment sa post ko, like ng like sa post ko. Tignan ko nga yung Facebook niya. Oh, di ba? Tinitignan niya ngayon yung post mo. Nakita niya, wow, ang ganda ng profile ni Leonie ngayon. Tapos, may ano pala siya, may negosyo siya, barley. Nagne-negosyo siya pala ng barley. O ngayon, naririnig niya dahil napakatunog sa social media, tsaka buong mundo na ang barley, di ba? Ngayon, na-curious siya. Gusto ko ring tikman yung barley. Anong mangyayari ngayon? Kokontakin ka ba ng friend mo? Yes. Di ba? Kaya kailangan ayusin mo yung Facebook mo. Kasi paano yan? Kung kagaya nun, ina-apply mo nga itong clam, nagko-comment ka, nagla-like ka. Ngayon titignan nila yung Facebook mo. Wala man lang silang makita na pinopromote mo ang barley. Wala man lang silang makita na pinopromote mo ang negosyo mo. Sa tingin mo, mag-i-inquire siya sa'yo? Hindi, di ba? Mag-i-inquire siya yan sa iba. Okay? And A is for add the person who posted as a friend. So, eto no, pag hindi mo pa friend, yung say, nandun ka sa isang group, so pwede mo silang i-add. I-add mo sila para maging Facebook friend kayo. And then M is message the person you added and introduce yourself. So, once na nag-add ka, kailangan mo rin mag-send ng message sa kanila. Why? Para at least aware sila na yung intention mo. Bakit mo sila ina-add? So, i-introduce mo yung sarili mo na hi, good day. Mamaya may mga sample scripts tayo dyan, no? Pwede nyo i-screenshot para at least meron kayong basis. So, ganyan lang. Kung hindi kanya in-accept, okay lang. I-cancel mo na lang after a month, no? Kasi dapat may monitoring ka rin kung sino-sino yung mga ina-add mo sa Facebook. Kasi pag madami yan, marami kang ina-add sa Facebook and then kunti lang yung nag-accept ng yung friend request mo, ibablock ka kasi ni Facebook. So dapat aware din tayo doon, no, mga kapatid. And rule number 2, so nandito na tayo sa number 2, inviting. Okay? Pagdating dito sa invitation, mga kapatid, no, try to be a Batman. Bato at manhid, batot manhid. Yan ang ibig sabihin ng Batman. Kasi, syempre, pagdating sa invitation, marami tayong may encounter na rejection. Di ba? So, ang kailangan po natin gawin sa invitation, invite 2 to 4 person. Syempre, the more the better. Pero at least meron tayong ini-invite sa presentation natin at least 2 tao every day. And then, regarding sa invitation, no, kailangan mong i-apply itong form. Okay? Magbibuild ka muna ng rapport. Huwag mong kaagad. Huwag mo kaagad itira yung invitation mo. So, kailangan, ifo-form mo muna siya. Ano ba itong form? This is about the family, occupation, recreation, saka yung message. So, for example, yung kaibigan mo nung college, ang tagal niyong hindi nag-usap. Ngayon, pinoprospect mo siya, tama? So, imi-message mo siya, hi bro, kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? O, magkikreate ka ng conversation muna. And then, alamin mo na yung form niya. Kumusta ka na? Kumusta ang family mo? May asawa ka na ba? May anak ka na? Anong trabaho mo ngayon? O, nasa occupation ka na. Pag sinabi niya, ito, ako dito sa opisina, office work yung ko. Tapos, tatanungin mo, kailan ang off mo? Alamin mo kung kailan yung off niya. Why? Kasi doon mo mamaya ititira yung message mo. And then alamin mo rin kung anong pinagkakabalahan niya during yung off niya. Say for example, every weekend ang kanyang off sa Saturday, Sunday. And then anong ginagawa niya during off niya? O pwedeng sabihin niya sa'yo, nandito lang ako sa bahay, or minsan namamasyal kami ng family ko, o ganon. Tapos, ngayon, pwede mong anuhin dyan yung message mo na. Say for example, nabanggit niya kanina doon, anong trabaho mo nandito sa office? And then yung asawa mo, pwede mo rin tanongin, yung asawa mo, anong trabaho niya? Wala.
nag-aalaga lang ng mga anak namin. O siyempre alam mo na siya lang yung provider ng ano niya, ng family niya, 'di ba? So pwede mo lang iyan mamaya yung message mo, "Ay, by the way bro, meron pala akong negosyo." Oh, baka meron kang kakilala na nangangailangan ng extra income. O mamaya nandun na nandun na tayo sa sample script, no? So, eto, networking is not collecting contacts. So, networking is about planting relationships. So, yun po yung meaning ng networking. Hindi po yung paramihan ng contacts, kundi paramihan po ng nabibuild na relationship. Okay? And then, eto, kinds of approach. Eto marami tayong mga approaches, no? When it comes to inviting. So number one is third party approach. Actually, ito yung pinaka parang mas nagagamit ko na approach. Maganda tong third party approach kasi kapag nireject ka, hindi masyadong masakit 'yon, di ba? Kasi for example, sis, baka may kakilala ka na nangailangan ng extra income. O either sasagutin ka ng oo or hindi, ay sige, magre-refer ako. Ganon, di ba? So pag sinabi niya ganon, sige sis, tignan ko sa mga kaibigan ko. Rejection yun. Pero, hindi yun masakit kasi nga, hindi ka dinirect. Tama? So use digital entrepreneurship. So ganon. So for example, yung kaibigan mo nga na empleyado, na siya lang din naman yung nagtatrabaho sa kanilang family. So, pwede mong gawin yun, no? Sis or bro, meron akong negosyo na pinasukan. Baka may kakilala ka naghahanap din ng additional source of income. So, syempre, yung kaibigan mo na yon, either sabihin niya sa'yo, uy, ano ka ba? Naghanap ko pa ng iba, ako nga, kailangan ko yan. Di ba? Hindi niya alam, siya pala yung tinatarget mo. Third party approach ang tawag doon. Home party, ito rin, although hindi siya masyadong advisable tong home party, no? Kasi syempre, pag nag-invite ka sa bahay nyo, na magpakain-kain, minsan hindi kasi nila masyadong binibigyan pansin yun pag nag-introduce ka na ng business mo. And then itong another approach po is boosting. So dito sa boosting, no, may bayad siya, so parang Facebook ads din, no? So kailangan ready ka rin dito. So part of passive prospecting, pero dapat ready ka kasi sa time differences at kung baguhan ka lang. Okay? 3-feet rule, ito yung sinabi ko kanina, na kunyari may nakatabi ka lang sa bus, may nakatabi ka lang sa train station habang naghihintay ka ng masasakyan mo. 3-feet rule. Part of active prospecting. So, huwag kang mahiyang makipag-usap. Ito na, nung nag-attend kami ng Blast Multiply, talagang pina-apply po sa amin. So, pumunta kami sa mall and then nag-approach kami doon ng mga hindi talaga namin kakilala. So, kailangan pala pakapalan ng mukha. So pag nandito ka na sa I Am Worldwide, kakapal at kakapal ang mukha mo. Kasi kapag hindi mo pakapalin ang mukha mo, hindi rin kakapal ang bulsa mo. Yan. And then tarpaulin or stickers. Meron po tayong mga nabibili na tarpaulin sa office and stickers. So yung I Am Worldwide na stickers, so saan ba ilalagay? Saan nilalagay ang tarpaulin? Sa kusina ba? Siyempre sa harapan ng bahay, para pag may dumaan sa harap ng bahay niyo, nakikita nila, "Uy, nagbabarley pala yung bahay na yan." Oh. Yung sticker din, say for example, may sasakyan ka, so pwede mo lagyan ng sticker ng I Am Worldwide para alam nila na you are part of I Am Worldwide. And inquire and add them on Facebook. So example, traveler, car dealers, condo agents, okay, but be sincere. Okay, so napaka-importante, no, when nag-approach po tayo ng mga yung mga hindi natin kakilala, yung mga traveler, car dealers, condo agents, so kailangan maging sincere po tayo sa ating pakay. And then, ito, things to remember when inviting. So, compassion versus commission. So, be excited to help others. So, ito mga kapatid, no, dapat maramdaman ng prospect mo na you are not after the commission, but you are after na tutulungan mo talaga siya. Okay?
Kasi yun ang ano natin, hindi naman tayo nagnenegosyo para sa kita, 'di ba? Nagnenegosyo tayo para makatulong din tayo sa iba. And then dapat alam mo na about our products and compensation plan, education and knowledge. So dapat aware ka kung para saan ba ang barley. Aware ka kung ano yung mga ibang products natin, baka hindi mo alam meron tayong pampapayat. Baka hindi mo alam meron tayong black coffee na ngayon. So dapat aware ka doon. Lahat ng products natin and compensation plan. Napaka-importante yan mga kapatid. Dapat alam mo kung ano yung unique compensation plan natin na wala sa ibang MLM company. Oh, sinong nakakaalam nun? Ano yung unique compensation plan natin na wala sa ibang company? Sige nga, nandyan pa ba kayo? Okay, ang ating ano no, for your information, ayan. Thank you so much, Mentor Rachel. Wala ang ibang company ang Just for You tsaka Give Me 5 commission. So dapat aware ka doon kasi napakalaking advantage po natin yan. Sa ibang MLM company, ang binibigay lang nila, direct referral commission and the sales match commission. Eh sa atin, meron yung direct referral commission, meron yung sales match commission, and then kapag nakaapat ka daw na executive, meron ka pang Just for You. Kapag nakalima ka naman na silver, meron kang Give Me 5. I am worldwide lang po ang meron niya. Okay? And then dapat excited ka and on proper state. So, syempre, hindi po pwedeng ano no, nag-i-invite ka tapos hindi ka excited. Mararamdaman kasi 'yun ng ano mo ng prospect mo. So dapat ma-curious talaga sila, no? Yung kausap mo, it is your main weapon. Dapat mag-build ka ng curiosity. So napaka-importante na wag po tayong nagpe-present sa telephone. The goal is to have an appointment. 'Di ba? Invitation kasi tayo, no? Ang ano kasi dito minsan may mga makulit na ano na prospect. Ini-invite mo sila para makinig ng presentation mo tapos tatanungin nila, ang dami nilang tanong, tama? Tatanungin nila, ano ba yung products, ano ba yung company, ano ba yung kitaan diyan? So, pag tinawagan mo, no, huwag mong ipe-present sa telephone or sa chat. Kasi ang goal po natin dito is mapapunta po natin sa IBP po natin. Ano po yung IBP? I am Worldwide Business Presentation. So, best way to invite is calls. Okay? Tawagan po natin. Mas maigi po yon. And then, dapat tanggapin mo kung ano man ang result. Ang importante is you did your best. Okay? Kung nireject ka man, hindi nag-oo yung in-invite mo, it's okay. Just, apply the SW4. No? Some will, somewhat, some will join, some will not. So what? So, someone is waiting. Next. Ganun tayo. And then, 24 hours excitement. Kailangan i-grab mo yun. Kasi meron tayong 24-hour excitement. So, for example, invite mo na siya. And then, syempre, nag-build ka ng curiosity. Tama? So, yan, excited yung client mo. So, kailangan wag mong palampasin yon. And then, eto no, pwede mo i-screenshot to, yung sample script na napaka-effective. Kasi dati, nung nag-i-invite po tayo, no, minsan, ang kunti lang yung nag-attend ng presentation. Pero nung ito, tinuro sa atin sa Blast Multiply, nung nag-attend tayo ng training doon, in-apply natin to, no, ang dami pong nag-attend. Halos lahat ng mga ini-invite, napapa-attend po natin sa Zoom or nami-meet natin in person. So ito, Hello Roger ang title nito. Say for example, okay? Si Roger, ito yung prospect mo. Okay? Hello Michael, napatawag kasi tinatawagan mo na. Kring, kring. Ayan, sinagot ni Roger. Hello Michael, napatawag ka. O, tapos ikaw, ano sasabihin mo? Uy, hello Roger, favor naman. May training kasi kami ngayon. Dinidevelop ako na maging business presenter. Kailangan kong mag-organize ng 5 business presentations by Friday. Meron na kasi akong 2. Ngayon, kailangan ko pa ng 3. May practice presentation ako on Monday or Tuesday, 7 p.m. Saan ka doon pwede? So, ganun lang yung natin. Kailangan mo, i-ano to,
i-memorize or pwede mo ring isulat tapos habang tinatawagan mo yung client mo, binabasa mo na lang siya. Pero make sure na pag binabasa mo, hindi naman mag-ano na binabasa mo, no? Hindi siya mag-appear na scripted. And then, syempre sasabihin ni Roger, okay, Monday pwede ako. And then, ang sagot mo lang dyan, uy, thank you Roger ha. Meet kita sa Starbucks SM North 7 p.m. Thank you talaga. Hayaan mo, pag pumasa ako dito, ako ang bahala sa'yo. See you on Monday. Bye. Di ba ang bilis? Ang bilis ng pag-invite na hindi na mamalayan ng prospect mo na napa-oo mo siya. Ganon. So, yun ang goal po natin. Ang goal kasi natin is dapat mapa-attend po natin sa IBP po natin. Okay? So, ganun lang. Bakit siya mag-oo or bakit ka, bakit ka bibigyan din ng time? Kasi wala kang commitment dito eh. Humihingi ka lang sa kanya ng favor. Di ba? So, ganun yon mga kapatid. Kung gusto nyo pong magkaroon ng invite sa ating IBP, i-apply po natin itong Hello Roger script. Napaka-effective po siya talaga. And then, so I hope na nyo na to, no? Na-screenshot po ninyo. Kung wala kayong copy, pwede po kayong humingi sa mga mentors natin kasi i-cascade naman na ito sa GC natin, no? And, ito pa, sample script po natin. Mga mens, pwede nyo itong i-screenshot, ha? Direct approach. Ito yung mga approaches natin. So, itong direct approach, applicable po ito kapag kakilala nyo. Okay? So, for example, hi Jan, meron kasi akong negosyo na ginagawa ngayon. The name of the company is I Am Worldwide. Ang negosyo namin ay connected sa internet. I am not sure kung para sa iyo ang negosyo na to. I am not sure kung fit ka dito. Pero gusto kong i-share sa iyo. Available ka ba mamayang 4 p.m.? Oh. So, syempre yung natin, yung time, tsaka schedule is depende na yan sa sa availability ng speaker po natin or ikaw na magpe-present kung kaya mo nang i-present yung business. So, dapat aware ka rin sa mga schedule po natin ng mga IBP. Okay? Another script. Hi Jade, good day. Actually, I'm doing part-time online business. If you're interested, pwede ba kitang imbitahan or alokin itong business ko? Gusto mo ba ng pagkakakitaan? Or gusto mo bang kumita gamit ang Facebook mo? Or gusto mo bang madagdagan ang kinikita mo? So meron akong isang business na pinagkakakitaan ngayon. Pwede mo ba itong tingnan baka sakaling makatulong? O yan. Pwede rin to, no? Sample ng invitation natin. And then, another sample, side project script naman. Okay. Ganito. Hi Jan, meron akong side project na ginagawa ngayon kung saan pwede tayong kumita on the side. Nagpo-form ako ng team ngayon na makakasama ko sa negosyo na to. Isa ka sa napili ko. Would it be okay kung may share ko sa iyo mamayang 4 p.m.? Itong side project na to, pwede to sa mga mga empleyado. Okay? Kasi kailangan ng mga side income. So, pwede mo rin tong gamitin. Business proposal script. Ito naman, kung yung prospect mo is isang negosyante. Okay, so hi Jan, meron akong business proposal sa iyo kung saan magagawa nating magnegosyo kahit nasa bahay lang tayo. Would it be okay kung may share ko sa iyo tomorrow, 4 p.m.? Ganyan lang. Kasimple na And then third party script. So ito na yung sample ng inano natin kanina, no? Hi Jan, baka meron kang kakilala na gustong kumita habang nasa bahay gamit ang internet. Would it be okay kung i-share o refer mo naman i-refer mo siya sa akin? At kung okay lang, makagawa ng GC para isend ko sa kanya yung buong information. Kasi right now, meron akong ginagawang negosyo gamit ang internet na pwede kong i-share sa kanya. Kung sakaling may kakilala ka na naghanap ng second income, i-refer mo naman ako. Okay, ito na yung sa third party approach. Bakit mo sinabi dito na kung okay lang makagawa ako ng GC? So, ibig sabihin, pag GC yon, kasama si Jan, yung i-refer niya, tsaka ikaw. Bakit importante na mag-create ka ng GC nyo? Kasi syempre, di ba, isisend mo ngayon yung
anong tawag nito? Link, Zoom link. E malay mo, nung time na sinend mo yung Zoom link, nagkataon na libre yung kaibigan mo, yung si Jan. O pwede rin siyang makinig. Di ba? So, dalawa na ngayon yung target mo. Yung i-refer niya, tsaka siya. Okay? So, next po. Bakit nasa ano na? Okay, another script, patulong script. O, ito naman sa ano, mga kakilala, mga warm market nyo to magpatulong ka. So, ganito ang ano, approach naman dyan. Hi Jan, pwede ba akong magpatulong sa'yo? Kasi meron kaming ginagawa ngayon na online business. So, parang ano lang to, parang yung Hello Roger lang siya. Meron kasi kaming ginagawa ngayon na online business. Na-assign kasi ako na magdala ng 3 tao sa aming webinar mamaya. Naisip ko baka pwede akong humingi ng support sa iyo na maging isa ka doon sa guest ko mamaya. Total, wala ka namang gagawin tuwing 4 p.m., di ba? Pwede ba kita maisama sa guest list ko mamayang 4 p.m.? O, kaya napaka-importante na i-form mo yung clients mo para alam mo kung kailan siya bakante. Di ba? So, syempre, kung ang kunyari, sinabi niya is every weekend niya, wala siyang ginagawa kasi yun yung off niya. O, yun yung schedule mo. O, tatawagan mo na siya ng ano, ng Saturday. O, pwede mo nang sabihin, pwede ba kitang maisama sa guest list ko mamayang 9 p.m. Philippine time? Ganon. And then, another patulong script. Hi, Jan. Pwede ba akong magpa-support sa'yo? Bili ka naman ng product na pinopromote ko. Actually kasi ang goal ko this month is makapagbenta ng 30 boxes ng products namin na ganito. So ipapakita mo. So baka pwede ako magpa-support sa'yo. Bili ka naman kahit isang box lang. Siyempre, di ba pagkakilala mo yan, yung unang patulong script is sa ano yan, opportunity. Ito namang pangalawang patulong script is sa product naman. Okay. So, siyempre, pagkakilala mo yung pinagpapatulungan mo, for sure, isang box bibili naman yan sa'yo. Di ba? So, anong goal natin? Bakit kailangan mong bentahan siya at least one box? Para masubukan niya yung products natin. Kasi, marami na mga ano dyan, no? Isang box lang. Or kahit nga minsan, 3 days lang, na uminom ng barley. Nakikita na niya yung ganda or effect sa katawan niya. Oh, syempre pag nakita niya yung ganda ng barley sa katawan niya, for sure bibili pa rin 'yan. Bibili di magpapangalawang box na siya. Or baka gawin na niyang 3 para madiretso niya ng isang buwan. Okay? Next is business expansion script. Hi Jan, di ba nandyan ka ngayon sa Hong Kong? So ito no, so dapat alam mo kung nasaan yung prospect mo. Okay, so for example, nasa ano nga siya, nasa Hong Kong siya. So, hi Jan, di ba nandyan ka ngayon sa Hong Kong? Yung business ko kasi is nag-expand ngayon dyan sa area nyo. Naghahanap kasi ako ng tao na pwedeng makasama sa negosyo kung ginagawa na taga dyan. Isa ka sa napili ko. Kung sakali ba interested ka pang kumita on the side. So yun, so dapat aware ka kung nasaan yung location ng prospect mo. So sasabihin mo lang, naghanap ka ng business partner doon sa location niya. Kasi mag-expand na yung negosyo mo doon. Okay? So ganyan po, no? So ito, no? If you want to earn, invite. So kung gusto mo daw kumita, kailangan mo mag-invite. Kasi nga, no invite means no earnings. So alam na natin kung sino yung palaging merong invite sa IBP natin. So sila rin naman yung nagkakaroon ng pay-ins. Tama? So kung gusto mong magkaroon ng pay-ins, kailangan mo mag-invite. Rule number 3. So nandito na tayo sa number 3, presenting. So when it comes to presenting mga kapatid, napaka-importante yung ABC rule. Okay? Yung advisor, siya po yung si mentor. Ang bridge is ikaw. And then the clients. So, kailangan mamaster mo rin po itong ABC rule na to kasi marami pong napapapayin dahil po na ABC siya ng maayos. Okay? So, kailangan marunong ka rin mag-tee up. Ano yung ibig sabihin ng tee up? Ito yung kailangan mong i-build si mentor. Say for example, yung mentor mo, isang housewife lang.
O, paano mo i-build si mentor mo na isang housewife? O, kagaya ng ginawa ni Mentor Alfonso kanina, di ba? Tini-up po tayo. So, ganun yung pag-build. So, dapat aware ka kung ano yung background ni mentor mo. Or even po yung mga top mentors po natin, dapat aware ka yung sa mga backgrounds po nila. Kasi dapat marunong ka ring mag-mirroring. Or ibig sabihin, ano mo, yung kaparehas ng client mo. Say for example, may client ka na high school graduate. O, sinong imi-mirror mo doon? Si Mentor Marlon. May kaparehas kang client na fresh graduate. O, sinong imi-mirror mo doon? Si Mentor May. May mga clients ka na OFW. Sinong imi-mirror mo? Si Mentor Claire, Mentor Kat, di ba? Yung mga OFW natin, Mentor Rachel, Mentor Chris, mga core ng alphas, ganoon. So dapat aware ka sa mga background po nila. Okay? Practice makes permanent. Siyempre, lahat naman ng wala pong perfect. Diba? Sabi nila, practice makes perfect. Pero dito sa atin, practice makes permanent. So, kailangan practice lang tayo ng practice. Diba? Kasi sa unang presentation naman, kagaya ko, nung unang nag-present po ako dito sa business natin, no, kinakabahan ako, kabang-kaba ako. Kaya nung, hindi ko alam kung napansin nila, ino-off ko na yung cam ko para hindi nila makita yung kaba ko. Pero eventually, habang lagi kang nagpe-present, parang nawawala yung ano mo eh, nagiging confident ka na. Kasi nga napapractice mo na, alam mo na yung susunod na slide mo, di ba? Minsan kaya lang naman tayo kinakabahan kasi pag hindi natin alam yung slide natin. Okay? And then attend unlimited trainings to learn the business faster. Di ba? Kasama yan sa ano natin, sa manual natin, learn the business fast. Kung nakapag-attend na kayo ng training ni Sir sino yun yung isang trainer natin? Yung Pogi, mga kapatid na nakalimutan ko na. Ayun, si Mentor TJ. TJ. Kapag nag-attend ka sa training niya, meron siyang laging dinidil sa mga bago. Ang deal niya po, dapat maaral mo yung negosyo within a month. So, ang goal mo as bagong member sa I Am Worldwide, aralin mo yung negosyo mo sa loob ng isang buwan. So, dapat araw-araw ka talagang nag-plug in sa mga trainings natin. Araw-araw kang nakikinig sa mga trainings natin. Kaya nga, di ba sabi natin kanina, i-follow mo or i-like mo yung page ni I Am Worldwide. Kasi everyday po, meron po tayong training po doon. Okay? So, set up good venue for the talk. So, ito no, kapag offline, so dapat, ang ano mo is preferably yung mga cafe. Kasi yun yung medyo tahimik. Huwag yung mga fast food kasi maingay doon eh. So, mahirap mag-explain. And one-on-one table talk tsaka Zoom. So, kapag Zoom naman, so tingnan mo dapat maayos din yung background mo. Pasensya na, itong background ko hindi ako nakapag virtual background. Wala tayong virtual background. Okay? So, ganyan mga kapatid. And then, invest in presenting tools. So, kailangan mo rin mag-invest sa, Clearbook, iPad, okay? Napaka-importante no, yung Clearbook natin. Kasi nga kung in case malobat yung yung iPad mo, di meron ka pa rin magagamit na pang-present. Pero as much as possible, syempre nasa na tayo, no? Teki-teki na rin tayo. So dapat mas maganda rin yung iPad para na mas maganda yung quality. And then ring light. So para to sa sa mga Zoom natin, kailangan ma-clear yung mo, yung itsura mo kasi mahirap yun, nagpe-present ka, hindi niya makikita yung itsura mo. Diba dapat malinaw ka rin sa kanila. And of course, kailangan din natin mag-invest ng laptop. So, malapit na yan, no? Next na goal natin yan, na magkaroon ng laptop para pag nag-present tayo, meron na tayong virtual background. Ayan. So, download all PowerPoint presentation. So, yun nga sabi ko kanina, kung wala ka pa sa TG ng group natin, mag-add ka lang sa Mentor Moments. Okay? Application form, dapat naka-ready ka. Especially kung pupunta ka sa head office, no? Kasi binibili ang application form sa head office. So, dapat meron ka nang naka-ready niyan.
And at the same time, syempre, after the presentation mo, anong mangyayari? Syempre, papipilatan mo na ng application form yung client mo. And dapat meron ka rin naka-ready na ballpen tsaka bond paper. Kasi hindi maiwasan, mag-compute ka doon. Kaya importante rin na meron kang calculator. Okay? And then, photos and magazine. Ito po mga kapatid, napaka-importante ito, no? Dapat sa cellphone nyo, meron kayong separate na mga albums. Albums ng testimonials, albums ng products, albums ng packages, price list. Dapat meron ka nun. Para hindi every time nagtatanong ka sa mentor mo, hindi every time nagtatanong ka sa GC Men's, meron ba kayong copy ng package natin sa Amerika? Meron ba tayong copy ng packages sa Qatar? Ganon. So, dapat ready. Meron ka nun. Kung bago ka, understood yan. Dapat alam mo, dapat meron ka. So, hingin mo yan sa mentor mo kung wala ka pa. Okay? Kasi ang bilis lang mag-send ng mga kunyari may clients ka. Kasi ako, meron akong diabetes. Ang gagawin mo, sesendan mo ngayon siya ng testimonial ng mga taong nagka-diabetes na gumaling dahil sa barley. And of course, proof of pay-in. So, importante rin to, no? Kung bago ka, okay lang yan. Pwede mong gamitin yung mga pay-ins ng mga mentors mo. Kasi you are part of the team. Okay? So, importante rin na mayroon kang proof yan kasi kailangan mo mag-create ng trust. Mag-build ka ng trust sa yung prospect. Okay? And then next, tips on effective IBP. So, ito, number 1 is you have to sell yourself. Okay? Hindi ito yung literal na ibebenta mo yung sarili mo. So, syempre, kailangan you have a proper posture and outfit. So, say for example, lalo na ngayon, no, nasa offline na tayo, karamihan na ng mga meetings natin or pag nakikipag-meet tayo sa mga clients, offline na. So, kailangan, pag nakipag-meet ka, dapat maayos naman yung kausuotan mo. Dapat mag-itsura ka naman na professional, mag-itsura ka na negosyante. Di ba? Kasi we are a businessman, we are a businesswoman. And then, build rapport. Don't go directly on the IBP. Create a conversation to build trust. So, ganun, no? Wag mong itirada ka agad yung negosyo mo. Kailangan, kunin mo muna yung loob nila. Di ba? Kasi kapag nakuha mo yung loob nila, parang, madali mo na lang siyang makonvince kapag in-invite mo siya ngayon sa IBP natin. Okay? Kasi nakapag-build ka na ng trust sa kanila. And then, be appreciative on their time. So, ito na napaka-importante rin na kailangan nagpapa-thank you ka sa kanilang oras na pagbigay sa'yo ng time, no? Kasi especially kung working yan, tapos binigyan ka ng time para mag-attend ng business presentation mo. So, you should be grateful. Okay? Mindsetting. Ito, mindsetting natin. So, for example, di ba sa IBP natin, bago natin ibagsak yung IBP, meron tayong mindsetting doon. For example, yung mga empleyado or yung mga OFW. So, anong mindsetting natin doon? Siyempre, hindi, yung mindset mo doon, hindi naman forever, no, na nandiyan tayo sa abroad. Siyempre, gusto rin nating makapag-retire ng mas maaga. Tama? Ganon din sa employee. Na kung hindi ka magtrabaho, wala kang sweldo. This is the no work, no pay, di ba? So, kailangan i-mindset mo na kailangan nating i-side hustle itong I am worldwide para makalabas tayo sa the rat race cycle na tinatawag. Okay? So, be a solution provider. Focus on answering their question. So, dapat maging solution provider ka sa kanila. Say, for example, namumroblema sila sa financial, so, dapat iano mo sa kanila yung value. Bakit kailangan nilang gawin si I am worldwide. Okay? And kiss. Ito, wag yung halika. Ikikiss nyo sila. So, ito na, keep it short and simple. So, yan po yung ibig sabihin ng kiss. So, be specific about the company profile, compensation plan, and the products. So, dapat lang, simple lang. Wag kang masyadong mag-explain kasi baka mamaya sa dami mong ini-explain, ang dami rin niyang tanong.
O imbes na mapapapayin mo na dahil ang dami mong sinabi, wala tuloy kasi ang dami na niyang katanungan. Okay? So facts tell, testimony sells. Kaya napaka-importante na gumamit po tayo ng products po natin. Kasi dito po tayo makakabenta. Di ba? Kung wala ka pang testimony about sa barley, pwede ka rin naman gumamit ng testimony ng iba. Pero dapat yung totoo huwag kang gagamit ng testimony na hindi talaga totoo. Dapat yung totoong testimony ng mga nakagamit na talagang natulungan po sila ni barley. Okay? So next. O, ito na. Malapit na tayo. Rule number 4. Ito na yung closing. Ayan. So, nandito na tayo sa closing. So, ang closing po, it doesn't mean that closing is only after the IBP or IAM business presentation. So, dapat na mindset mo na si client beforehand or nabagsakan mo na siya ng mga closing ideas. So, ano ba yung mga natin? Closing ideas na yan. Ay, bakit bumalik? Okay, so ito no, tips on closing the deal. Number 1 is help your mentor to close the deal. Siyempre, di ba, ginawa na ni mentor lahat yung niya, yung best niya para i-present ang yung negosyo. So, wag mo naman siyang hayaan na siya pa yung mag-close. Tulungan mo siya para ma-close mo yung clients mo. Kasi syempre, ikaw yung nakakakilala sa clients mo, no? So, mas yan na dapat ikaw yung tumulong para ma-close mo na siya. Kasi na-present naman na ni mentor yung business. And then, ready the package, options, and online form. So, ayan, dapat i-ano mo na sa kanya, ipakita mo na sa kanya mga packages option and pwede kung advisable ikaw na yung mag-suggest sa kanya, ito, option 1 na lang kunin mo kasi 'di ba napaka-in-demand ng barley natin. Ito lahat barley, kunin mo na. Or pwede rin, i-suggest mo sa kanya yung mixed products natin. O kung gusto mo ito, matikman lahat yung products natin, itong option na itong kunin mo. Ganon. So, bigyan mo na siya ng idea. Tulungan mo na siyang mag-decide. Okay? Membership benefit. So, dapat aware ka rin dito kung ano ba yung benefit niya once na nag-member siya. Ano ba yung benefit niya once na kinuha niya yung the best package natin. Okay? And then, never say. Ito, ikaw kung gusto mong pag-isipan, wag mo daw sasabihin yan. Kasi 'di ba, na-present na ng maayos ni mentor yung business natin. Tapos tatanungin mo yung client, kumusta yung yung negosyo na present sa'yo? Tapos sabi, sandali lang, mag-iisip pa ako. O sige, ikaw, kung gusto mong pag-isipan, wag mo daw sasabihin yan. Kasi syempre, alam mo naman ang tao talaga, pag-iisipan niyan, 1 taon na, nag-iisip pa rin hanggang ngayon. So, wag mo sasabihin yan na kung ikaw, kung gusto mong pag-isipan. Kasi ang goal natin dito na is the OTS. Be aggressive. Ano bang ibig sabihin ng OTS? On the spot. So, yun yung goal natin. As much as possible, kapag napresentan na yung clients natin, is ma-on the spot natin or mapapay-in natin siya kaagad. Okay? So, sense of urgency, 24 hours excitement. So, ito nga yung natin kanina ulit, no? Kailangan kasi maraming mga napapa-attend sa IBP na nagustuhan yung business, nagustuhan yung products natin. Pero 'di ba, dahil sa sa maraming mga mga consequences kung bakit hindi sila napapa-join kaagad. Number 1 na diyan yung pera, tama? So bigyan mo rin siya ng option. Meron tayong credit card option. Pwede ka nang mag-pay in using your credit card. Or kung meron kang ATM o meron tayong diyan, malapit na ATM machine. Pwede ko nang i-withdraw para ka na kaagad, makapag-join ka na kaagad. Kasi pag pinalipas mo yan after ng 24 hours, mawawala na yung excitement niya. Okay? So, next po. So, ito naman, no, yung mga approaches natin sa closing. So, assumptive closing. So, parang ina-assume mo na to na okay na si client, na mag-pay in na siya. So, ask the client kung anong package ang nagustuhan niya. So, sabihin mo na kung nasaan ang malapit na ATM machine. So, ito na yung sabi ko kanina, no? Anong package ang nagustuhan mo? Ganun na kaagad yung tanong mo. Hindi yung kailangan i-assume mo na nga na nagustuhan niya yung present sa kanya na business.
Okay, and then number 2 is one account policy. So dapat i-aware ka rin dito, no? Dapat aware din yung client mo na one account policy lang po tayo. Isa rin to sa unique compensation plan ni IAM Worldwide. Sa ibang MLM company, multiple accounts po yan sila. Para kumita ka ng malaki, kailangan mo rin bumili ng maraming packages. Samantalang dito sa atin, isang account lang ang kailangan mo i-work out. And spillover closing. So, paano to? For example, di ba, alam naman natin dahil nga one account policy, kapag nag-join siya ngayon, yung mga susunod na mag-join, po pwedeng downline niya yun or points po niya. Di ba? Kaya napakaganda, no? Hindi pa niya ginagawa yung negosyo dahil nag-decide siya na mag-join ngayon, nabibigyan na siya kaagad ng points. Kasi yung mga sumusunod na mag-join, na ilalagay sa baba niya kasi left and right lang tayo naglalagay ng mga ano natin, yung mga pay-ins natin. So malaki talaga yung chance na mabibigyan ka ng maraming spillover points. And then number 3 is cut-off closing. So alam naman natin, di ba? Every Monday yung cut-off natin. So say for example, Saturday mo siya na na talk. O pwede mong sabihin ito, cut-off closing. O sis, alam mo ba kung mag-join ka ngayon? And then nakapag-invite ka, bukas, Sunday, mag-invite ka, nag-join din siya. Monday, hanggang Monday kasi yung cut-off natin, no? So, kung meron kang na-invite o napapay in hanggang Monday o Tuesday, pwede mo nang i-encash yung kinita mo. Kasi every week, pwede tayong mag-encash ng kita dito sa IAM Worldwide. And then number 4, offer lower package closing. So, ito naman, say for example, alam mo naman yung yung capacity ng client mo, no? Na hindi talaga niya kaya ng higher package. So, pwede mo nang offeran ng lower package. Pero as much as possible, okay, i-offer mo pa rin yung the best package. Kasi hindi naman para sa iyo yung na yun, kundi para rin sa kanya. Kung bakit mo ino-offer yung best package. Okay? And then calendar closing. So, dapat alam mo rin kung kailan siya tuwing nagsasahod. Okay? So for example, napresentahan mo siya ngayon. And then sasabihin niya, sige, mag-join na lang ako sa susunod na na sahod ko. Alamin mo kung ang sahod ba niya is every quincenas katapusan or every once a month lang. So kung sabihin niya, katapusan na ako nagsasahod, o sige, bago magkatapusan, i-follow up mo na siya. Okay? So yan. So, ibig sabihin, sa katapusan, member ka na ni IAM Worldwide. Yan lang, no? So, don't celebrate closing a sale. Celebrate opening a relationship. So, ito mga kapatid, no, once na napapayin po natin yung ating client, so, don't celebrate closing a sale. So, kailangan celebrate mo na magkakaroon ka na ng bagong relationship. Okay? Bagong family. Okay? So, yan. Hang on lang, marapit na tayong matapos. Eto na. Ay, bumalik na naman. Nasa last part na po tayo mga kapatid. So rule number 5, this is the follow-up. Okay? Mga mes, napaka-importante po itong follow-up. Huwag po tayong magsasawa na mag-follow-up. Okay? Hanggat hindi daw po tayo binablock ng clients natin is wag po natin siyang tatantanan. Follow-up is the key. Kaya napaka-importante nga na meron po tayong prospect list. Bakit? Kasi sinong ipa-follow up mo kung wala kang prospect list? Mahirap kasi yung sasabihin mo, sino na nga ba yung napresentan ko kahapon? Sino nga ba yung napresentan ko last month? So dapat meron kang prospect list. So dapat sinusulatan mo rin doon kung siya ba ay na-IBP na, di ba? Or hanggang invitation pa lang. So dapat yun, i-follow up mo. Kasi 80% of sales produced by follow-up. Bibihira lang yung OTS, yung on the spot na pay-in. Karamihan po ng sales po natin is nanggagaling po sa follow-up. Actually, marami po tayong napapapay-in na, say for example, in-invite natin ngayon, next month pa or next year pa mag-join yan. Why? Because of this follow-up. So another script for follow-up, no? So add them on Facebook. It's already a follow-up.
So once na inad mo sila sa Facebook, and then nakikita nila yung mga ano mo, activities mo, o yun na yung ano, yun na yung another way of follow up. And then invite them in mentoring. So pwede rin yun, no? Kagaya nito, meron tayong training or mentoring, pwede mo rin silang invite. Baka pwede gusto mong ano makinig sa aming training day ngayon or mentoring. Ayan, wala namang bayad yun. Libre, makikinig ka lang. Diba? Sabi mo lang siyang gano'n. Another way of follow-up na siya. So ito mga kapatid, pwede nyo rin siyang i-screenshot ulit, no? I-script po natin siya sa pagpa-follow up. So ito, value follow-up. Sabihin mo siya, Mark, alam mo ba, naka-attend ako sa training kagabi? I learned 3 things. Mag-join ka man or hindi, I think makakatulong to sa'yo. So pwede mo siyang i-share kung ano yung natutunan mo sa training mo na yon. O, di ba? Matutulungan mo siya, parang may enlighten mo pa siya. Kasi na-share mo yung 3 bagay na natutunan mo sa training mo. Okay? And then another script. Mark, thank you pala sa time mo kanina. And I appreciate yung mga questions mo. And I'm excited to work with you sa journey natin ng pagnenegosyo dito sa I Am Worldwide. God bless you and good night. So, ganyan lang. Mag-message ka lang din sa kanya ng ganyan, parang appreciation. Oh, it's another way of follow-up na yan. And ito, yung scene zone follow-up. Sinong nakakaranas ng ganito, di ba? Ang dami nating mga messages, ang dami nating mga follow-up messages, pero binabasa lang, hindi ka man lang niya ma-replyan. Tama? So, pwede mo tong i-message to sa kanila. Ayan. Mark, na-notice ko na hindi ka na nakapag-respond sa aking messages. I just want you to know na I'm with you whatever career ang pipiliin mo. I just thought na gusto mo ding mag-start ng online business mo. Akala ko lang kasi interested ka at gusto mong umpisahan before. I just want you to know na i-delete ko na yung name mo sa follow-up list ko para at least hindi na kita maistorbo at hindi ko na masayang yung time mo at time for your time. And this is my last message. God bless you. See you at the top. Di ba? Parang nakakabagbag damdamin tong ano na to eh. Itong sin zone follow-up na to eh, di ba? So pwede to. Pwede mo tong i-message na, say for example, ang dami mo ng follow-up pero hindi ka man lang niya nire-replyan. O, pwede mo na tong i-message sa kanya. Malay mo, dito pala siya magising. Sasabihin niya sa'yo, ay, Brian, sorry. Hindi ko napansin yung message mo. Natatabunan ng mga messages. Ang dami kasing nagme-message sa akin. O, sasabihin niya sa'yo, uy, Brian, ano na nga ba ulit yung business na ano mo, na ino-offer mo? O, di ba? O, pwedeng makagising ko sa kanya eh. Ang daming nakarelate daw. So, yan. Kung, say for example, nakalima o nakasampung follow-up ka na sa kanya tapos hindi kanya nire-replyan, pwede mo na to i-send sa kanya tong scene zone follow-up. Yan, screenshot nyo mens ha, para meron kayong pang follow-up. Kasi nga, malay mo, dito sa follow-up na to is mabubuhay siya. Kasi sasabihin niya, ay, hindi na pala ako kailangan ni Brian. Hindi na daw niya ako kukulitin. Kailangan ko ngayon yung side income eh. Di ba? Oh, malay mo. Dahil sa Simpson follow-up na yan, mapapapayin mo na siya. Okay? So, mga kapatid, ito ulit, no? Results and MLM takes time. So, wag po tayong magmadali na kapag nag-join po tayo dito sa negosyo natin, is kikita po tayo kaagad. Wag mong madaliin na kapag nagnegosyo ka dito sa I Am Worldwide, is magiging milyonaryo ka kaagad. It takes time. Di ba sabi natin kanina, meron po tayong proseso na pagdadaanan. So be patient, no? You're not into get rich quick scheme. Okay? Hindi tayo dito yung pay in ka and then kinabukasan may kita ka na daw. Doon na yung maraming nai-scam. So, the day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Di ba? Tama? Sabi nga ni Warren Buffett, no? Someone is sitting on a shade today because someone planted a tree a long time ago. So tandaan po natin, no? Yung pagnenegosyo po natin dito sa I Am Worldwide is just like we are planting a seed.
na kung hindi man natin ma-sow yung fruits niya, sinong makikinabang nun? Ang ating mga anak, ang ating mga apo. Tama? Kaya kailangan mag-plant tayo ngayon ng seed, a good seed, no? Kasi nasa right soil na tayo, which is the I Am Worldwide. Okay? So if you want to change the fruit, you have to change the root. Okay? Anong ibig sabihin yan? So if you want to change the visible, you have first to change the invisible. Okay? So kailangan kung ano yung nakikita sa iyo, kailangan baguhin mo muna kung ano yung mindset mo. Okay? And then, do the rules over and over again. So, ano yung mga rules na yon? Yung 5-finger rules, prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. Dapat po ito mga mentors, no, araw-araw po natin yung ginagawa. Kasi once na hindi mo ginawa yung isa doon sa 5 na yon, ibig sabihin, mag-i-stop ang negosyo mo. Mag-i-stop ang kita mo. Kaya nga, ang mga top mentors natin, napakasipag nila kahit ang lalaki na ng kita nila. Kasi every day, they are doing the I am fight. Okay? So, tapos na tayo mga mens. So, happy networking, mga kapatid. This mentor, Madi Sotelo Aquino. I am an agent of hope and I am worldwide. To God be all the glory. Thank you so much. Back to you, Mentor Al.